Ito yung pinakamalinis, ha, na babae sa balat ng lupa. At pinakamatalino, walang iba, si Teacher Franz Castro. Hoy! Teacher? Teacher ano? Sige, diretso. Mr. Chair, kanina pa Mm. kasi no, na tinatanong natin si Attorney Lopez Mm. na sinasabi niya parang wala siyang alam sa Mm. confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, Sip-sip! yung tungkol dun sa dalawang letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binroute out itong letter na to, na talagang kayo yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, no, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi. Hindi yun. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na Hindi, ito mahina talaga utak nito si Cast. Pansinin nyo ha, ang pinupunto netong si attorney ay wala siyang alam. Kasi kahit naman sabihin natin, lahat tayo walang alam dyan sa confidential funds. Confidential nga eh. May pagka-BO-BO rin to si Castro. Pero ang pinupunto dito ni Castro, hindi mo alam. Yung in totality, yung pangkalahatan. Kasi pag ganun ang tanong, kahit ikaw, kahit ako, alam natin may confidential funds. Alam natin meron talagang confidential funds. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, hindi mo alam kung saan nilagay yung confidential funds. Pansinin nyo ha, as you watch this video ni Franz Castro, tingnan mo ang kanyang aura. Parang, alam mo pag pinapanood ko to si Castro, parang ang linis ni Franz Castro. At higit sa lahat, ito mas matindi itong observation ko. Pag pinapanood ko siya, kala mo ang tali-talino. Yung tali-talinuhan, nakakita na kayo ng ganyang tao, yung tali-talinuhan, ganyan po ang datingan nito si Castro. O sige, tingnan nyo. Pero lalabas BO-BO to. labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, no, yung 125, na pagre-request, no, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of the said fund. Ang liwanag nun eh. Alam niya na merong confidential funds, hindi niya alam kung saan napupunta. Ito si Castro, ibang ano niya. Hindi, sinasabi mo, hindi mo alam na merong confidential funds. Pwede bang hindi lahat? Lahat ng Pilipino alam may confidential funds. Pati si Marcos may confidential I funds. respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. Tinan mo to. Alam mo, talagang ako paalala ko lang sa'yo, Franz Castro, ha? Nagmumukha ka talagang BO-BO. Kasi yung hearing na yan is not about you. Hindi yan patungkol sa'yo kasi sabi niya, sa'yo yan. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Ulitin natin, ha? Your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. Ayan. Alam mo, ginawa niya nito kay Mark, kay PRRD. Ano sabi niya? You don't satisfy me. Sinagot siya ni PRRD, I'm not here to satisfy you. Ganun din dyan. Alam mo, Franz Castro, hindi ka mag-i-invite ng resource person para ikaw ay maniwala. Hindi yan patungkol sa'yo. Sa English, that hearing is not about you. It's not
about Franz Castro. Alisin mo na sa konsepto mo na kailangan kang i-satisfy, kailangan kang maniwala, kailangan ikaw. Hindi ikaw. Kaya ka nandyan, kaya kayo nandyan para makagawa kayo ng batas. Hindi para masatisfy. Hindi namin kayo kailangan isatisfy. Excuse me po, hindi ka isasatisfy ni PRRD. Ha? Ako, ayaw kitang bastusin. Pero you know what I'm saying. PRRD is out of your league. Makahalata ka. He is out of your league. So, hindi siya nandyan para isatisfy ka. Hindi nandyan si attorney para maniwala ka. Okay? Nagmumukha kang BO. Yung oras niya tali-talinuhan. BO naman. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? Oh, ayan. Ganda. Talaga, naniniwala ka. Kulang na lang. Katulad nung sabi, please answer me yes or no. Naniniwala ka ba na yung confidential funds ay public funds? Okay, yes. It is not private. Siyempre. Oh. Saan ba galing yung pera? Di sa publiko. Oh. Pati yung confidential funds ni Marcos, galing sa publiko. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya, Mali. Nasumusunod na lang sa si attorney. Hindi pwedeng alam confidential nga eh. Bakit tinawag na confidential kung paalam mo sa taong bayan? Matanong kita, Franz Castro, yung confidential funds ni BBM, alam mo kung saan napunta? Kayo, Quadcom, yung confidential funds ni BBM, alam ba natin kung saan napunta? Alam nyo ba kung saan napunta, Quadcom? May nakakaalam ba sa atin? Huwag mo sabihin dapat alam ng taong bayan. Sige nga. Sige, di sa mga nanonood ngayon, alam nyo kung saan napunta confidential funds ni BBM? Pati sa mga basher, sagutin ninyo ako, pakilagay dyan. Ang confidential funds ni BBM ay dito napunta. Plastic no mga ipokrito. walang confidential na nga, pino-confidential pa natin. Alam mo nung napanood ko to, tawa ako ng tao, sabi ko, sorry for the word. Talaga sabi ko, ang BO na itong babae na ito. Ano ba sabihin? Dapat yun ang word of the day. Oh, confidential na nga, kino-confidential pa. Wow, Castro, ang talino mo talaga. Mismo ka. Teacher ka nga. Confidential na, kino-confidential pa. Nung gusto mong gawin sa confidential, confidential dapat binubulgar sa taong bayan. Confidential dapat pinagchichismisan. Confidential dapat alam nating lahat. Ganun ba dapat? Kasi confidential yan, dapat alam nating lahat. Gaga. Pambira. Sasakit ang ulo ko rito kay Castro, ano ba naman? Paano? Teacher ka ba talaga o convicted? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Confidential na nga, kino-confidential. Siyempre, confidential eh. Hindi ko confidential mo. Kayo ba pag sinabihan ng confidential, dapat alam din ng kapitbahay mo? Dapat alam ng taong bayan? Saan na ba napupunta itong mga Bakit ba tayo boto ng BO na mambabatas? Pambihira naman tayo. Pinasasakit ako ng puso nito si Castro. Yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun eh. Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Ako walang problema sa akin kung i-abolish. Wala rin problema sa akin kung itutuloy. Anong issue dito? Patas. Hindi double standard. Hindi ipokrita. Pag bawal ang confidential funds sa BP, bawal sa president. Tama or tama. Pag ang confidential funds, alam dapat ng taong bayan, dapat alam din yung confidential funds ni Marcos. Mga bias kayo, mga linis-linisan. Kaya alam mo kahit anong investigasyon nyo dyan sa confidential funds na yan, pansinin nyo.
Kasi kasisira nyo kay BP Sara, si BP Sara tumataas ang ratings. Si Tamba babagsak. Bakit? Ipokrito kayo. Yan ang tingin ng Pilipinas sa inyo pare-parehas. Ipokrito. Talagang pinagdidiinan nyo lang si BP Sara. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, Ayan. Kita mo? Oh, binubuko niya. Hindi, pakinggan ninyo. Mr. Speaker na siya na may steer. Kasi yung script nyo, Ateng, makinig ka mabuti. Ateng, nabuking ka. Kasi yung script nyo galing kay Speaker. Binuking niya. Ha? Dahil sa kadaldalan mo, nadulas ka. Huwag mong bigyan ng ayuda. Tamba? Alisan ng ayuda. Alisan ng budget to. Binuking ka. Kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kayo, mag-iingat kayo sa pagkuha ng mga tauhang BOBO. Ibubuking kayo niyan. By accident or by kagustuhan. By admission. Bubuking ka niya, ulitin natin dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, dahil sa sulat na ito, Mr. Speaker, ang script mo, dapat, Mr. Speaker, yung script mo, itinatago mo. Binubuking ka, huli. Huwag na kayo magmang-amakan. Kasi alam nyo lahat, ang inyong command, galing kay Speaker. Ang totoo niyan, para kayong sindikato. Hindi ko sinasabing sindikato kayo, para lang. At ang mastermind nyo, si Speaker. Ayun na, nahuli na Nahuli na sa bibig ng convicted. Hindi ako nagsabi nun Korte ang nagsabi convicted ito. Tama ba ako o mali? Magtatanong lang sa mga manunood. Convicted ba ito o convicted? Mamili kayo. Wag kayo magalit sa akin. Korte nagsabi, hindi ko kilala ang korte. Hindi ko sila hawak. Hindi ko sila kayang utusan. Tinawag kang convicted. Tama or tama-tama, Castro? Binuking ka ng convicted. Seriously, Speaker. Akala mo nadulas lang yan? Kasi kung anong laman ng puso, yan ang nilalabas Alam mo kung anong nilalabas in my opinion, kaya niya nailabas yon. Kasi, yung ginagawa niyang panghaharas dyan, she is trying to please you. Kaya ang nasa utak niya, Speaker. Martin. Sana magustuhan mo itong mga banat ko rito. Ano ka, Martin? Nagtatanong, mastermind ka ng sindikato? Parang lang hindi ko tinatawag na sindikato. Parang sindikato kasi ang galawan. Ninyong mga quadcom, parang lang. Diba? She's trying to please you. Kaya nga nasa utak niya, nasa puso niya, ikaw Sana nanonood si Speaker, blah, 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 blah. Sana nagugustuhan mo mga banat ko ngayon. Makinig ka, babanatan ko pa ito. Tingnan mo, meron siya matinding binitawan dito. At nasa utak niya si Speaker. Kaya siya nadulas Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? Yan, ang issue dito, na sumulat si attorney na wag pagbigyan yung subpoena na maglabas ng records. I-discuss natin yan. It was really just a request directed to the commission. So according to attorney, request. Tingnan nyo kung paano babanatan ni Castro. An audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayan.
Okay? Sabi niya, should not be complied with for the following reasons. Dapat sinabi mo rin ano yung reasons kasi hindi niya ilalatag dito eh. No? Ang issue niya dito, yung ginamit na should, ibig sabihin, parang pinupwersa, inuutusan ng COA na huwag pagbigyan yung request ng Quadcom sa mga dokumento. Okay? Sige, discuss natin. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Ayan. Para sa kanya, ang should, kasi sa Tagalog daw ng should ay dapat. O, kinukuman mo, o ikaw dapat, parang ganon. Are you demanding? Are you demanding? Sabi niya, ha? Yan ha? So, ini-equate niya ang should ay command, demanding. Ha? COA na wag sumunod doon sa subpoena do sa stepum? If, Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney yes, Lopez. if you read the the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are Ayan. Pag binasa mo raw yung buong dokumento, ang ibig sabihin, request. Anong punto ni attorney dyan? Ito mahirap eh. Pag ang kausap mo, hindi abogado. Abogado yung nagsasalita. Yung gumawa ng letter, abogado. Hindi niya naiintindihan eh. Anong ibig sabihin na pag binasa mo yung entirety, yung letter, yung ibig sabihin yung konteksto. Pag binasa mo ng buo, ang konteksto ng request. Pero pag binasa mo lang yung isang paragraph na yun na may nakalagay na should, lalabas yun na demanding. Hindi alam ni Castro yun. Yun ang problema. Dito tayo nagkakaproblema sa mga nag-iimbestiga, yung mga nag-aabu-abogaduhan, hindi abogado, hindi talaga makukuha. Tingnan nyo ko, ginawa silang tanga ni PRRD. Hindi kasi mga abogado to eh. not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon. Oh, ang should, demanding na yon. Okay? Tititin natin. Commanding na yan para sa akin, no? Para sa'yo. Ang problema, gaya ng sinabi ko, it's not about you, Castro. Kung alam mo to siguro, no, si Castro, kulang, nakakita na kayo ng ganyan, ang tingin nila laging about them. Please me. Satisfy me. Parang ganun. Kulang sa aruga ito nung bata. Kaya ganito, it's always about her. Oh. And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes. Kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President? Kita mo, gumamit pa ng siga-siga. Ganito, paliwanag ko sa'yo. Pag sinabing should, kasi merong nilabas na letter, yung kampo nila Castro, na merong hinihingi sa COA. Siyempre, sila sasagot as part ng Office of the Vice President. Since it's confidential, hindi nga nilagay dito kung ano yung mga bakit hindi dapat sagutin. Okay? So, natural na parehas kayo. Kasi yan po ang batas, Castro. Ganun parati. It's not about you, it's not about Martin, it's not about the Quadcom. Normal yan sa due process sa batas ng Pilipinas na pag meron kang ginawa, obligado at karapatan ng kabilang partidong sumagot. So siyempre, para sa kanila, hindi dapat ilalabas yan kasi nga confidential. Ano ba? Ang BBO-BO nyo naman. Confidential nga, normal yun. Ngayon, ang pagsabi ng should, siga-siga hindi. Ibig sabihin ng should, yung parang ito ay ayon sa batas. O, kunwari, halimbawa sa batas, you should not do this, you should, the requirement should be. Ito yung mga yun. Okay? Halimbawa, dapat ganito ang proseso ng ating batas. 'Di ba? Pag sinabing should, dapat ganito
ang proseso ng ating batas. Nagigets nyo po? Hindi ibig sabihin kinocommand mo. Pero iyon ang naayon sa patakaran. Pinupunto lang doon na iyon ang dapat sinusundan. Hindi minabama mo. Hindi binubuli mo o sinisiga mo. Mali ang pagkakaintindi mo ng should. Ang point niya, ang pinakapunto, ang should, ay ito ang dapat. Ganun lang yun. Hindi yung, halimbawa, Castro, ito ang dapat ginagawa ng mambabatas, gumawa ng batas. Para sa akin, you should make laws. You should make laws. You should respect due process. Bakit? Yun ang nasa batas. Hindi ibig sabihin nun, sinisiga kita na kailangan sumunod ka sa akin. Naigigets nyo? Yun ang ibig sabihin dahil yun ang nararapat. Ang hirap nyo. Ang hirap mo. Itong mga congressman natin, uy, wag na nga kayo magsisiboto ng mga ganito. Mahihina utak eh. Nautusan yung OVP, Yung nautusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Hindi. Hindi sa inuutusang yung COA. Sinasabi na ito ang nararapat. Should. Hindi utos. Nararapat. ang Ah, Congress or House of Ah, Representatives. Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed. Galing. Yun yung position nila. Castro. Dudog, kung babae ako sa iyo at nagme-mens ako, magdidismonorrhea ako sa iyo. Yun ang position ng OABP. Ba't mo ba pakikialaman? Karapatan nila yun. Nasabihin yung position ng OBP. Hindi inuutos. Ay, kahina talaga ng utak nito. Sang bundok ka ba galing, Castro? Hindi, sabihin mo nga, sagot. Saan ka ba bundok galing? Pambira naman, oh. To raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na natin. Okay, wala kang nasabi. Wala, di ba? Mahina kasi utak mo eh. Hello? Tatanungin mo, abogado? Ano ba narating mo? Saang bundok ka ba nakarating? Ang problema, kaya lang to nagmumukhang tama, kasi sinasakyan ng media. Sinasakyan ng mga, siyempre, ang mastermind. Umamin na siya eh. Nadulas siya. Ang mastermind nito, si Martin. Diba? Di sasakyan din ng Quadcom. Mga colleagues, yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Kaya nga tayo nag-hear ng, di ba malinaw na yan? Kaya kayo nag-hear. Attorney, kaya kayo nandiyan dyan kasi nag-hear kayo. Kasi para makagawa kayo ng batas, kaya nag-hear. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere dun sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At Kasi ngayon nga ang nararapat eh. Paulit-ulit ka naman eh. Confidential nga eh. Ano bang hindi nyo maintindihan? Sa bagay, sinabi niya eh. Confidential nga, kino-confidential nyo pa. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the
reasons on the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt? Nakita mo, ang lupit. So, in contempt. So, anong lumalabas? Parang ito, si Castro, para siyang lumalabas na abogado ni Martin, lumalabas na siya na rin ang judge. Siya nang nag-decide. I-contempt nyo yan. Ikulong nyo yan. Grabe, no? Ang convicted na nakalaya, na nasa labas at nag-iimbestiga pa ngayon, hindi ako nagsabi, ang nagsabi na convicted ka ay hukuman. Siya pa ang may gana mag-contempt kay Attorney Lopez. Yung conviction ni Castro dumaan sa due process. Dumaan sa tamang pamamaraan. Sa matagal na pamamaraan. At hinusgahan ng may karapatang manghusga. And yet, nasa laya siya. Si Attorney Lopez, ikukulong. Ipinakokontempt ng isang convicted na hindi dumaan sa due process. Na siya na ang abogado, siya na ang judge. Ang tindi, no? At ito lang masasabi ko dito kay Castro. Sabi nga ng Biblia, huhusgahan ka kung paano ka manghusga ng ibang tao. Sige, go nyo yan. I-go mo yan. Akala mo, lagi kayong nasa ibabaw? Ang gulong umiikot. At paano ka nang husga nang ikaw ay nasa ibabaw? Pagdating mo sa ilalim, ganyan ka rin huhusgahan. Lakas ng loob nito magpa-contempt. Intindi, no? Lakas ng loob, grabe. Mr. Chair, I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Kita mo, bastos din. Sino ba yon? Si Chua? Iko-contempt nyo. Gusto nyo ng desisyonan agad bago nyo pagsalitain. Wala. Hindi talaga ito padadaanin sa due process. Oo, pagsasalitain siya, pero didesisyonan na muna. Humihingi na siya ng second motion. Sa mga, pansinin nyo ha, gusto magsalita, ayaw pagsalitain. Tinatanong muna desisyon ng iba. Dapat, bago mo tanungin yung desisyon ng iba, pagsalitain mo muna. Sabi nga, condemn me, but hear me first. Pambihira kayo, hindi talaga kayo patas. Script lang sinusundan nyo. Duly seconded? Is there any objection? Your Honor, The motion is carried. Dinisisyonan na nila. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President Hindi to- ka naman kasi nakinig, Chua eh. Gusto mo humingi agad ng second motion eh. Ayaw nyo talaga pagsalitain yung mga resource person nyo. Alam mo, gusto niya itong mga ito, lalong-lalo na to si Castro, lahat naman sila eh. Umuo ka lang ng umuo sa sasabihin nila. Pag sinabi nila, ikaw ba ang pumatay kay Josue Rizal, umuo ka na lang. Kasi kahit sa tingin mo mali, iko-contempt ka pagka hindi pattern, hindi sunod sa gusto nilang marinig sa'yo. Ganyan na nangyayari dyan sa kamara eh. Pag ayaw nila yung sagot mo, kahit sa tingin mo, yun ang tama, yun ang dapat ginagawa, yun ang nararapat, yari ka, contempt ka. Umuo ka na lang. Aminin mo. Pati kay Magellan, ikaw pumatay nang matapos na yung hearing na yan. Because in the end, itong mga to, wala namang kakayanan, manghusga. Wala silang power, wala sa batas na sila ay manghuhusga. Aminin nyo na. Aminin nyo na lahat. Pati kay Ninoy, aminin mo kayo pumatay.
Matapos na yan. And then sige, sabihin nyo, dali nyo sa korte or dali nyo sa ombudsman. Kung meron kayong reklamo, doon nyo dalhin sa merong power magbigay ng desisyon kung sino ang tama at sino ang mali. Epal lang tong mga ito eh. Sa totoo lang. Epal lang tong mga to. Aminin nyo na. Oy, ako pumatay kay Bonifacio. Ako pumatay kay Rojas. Lahat, aminin nyo na. Wala namang kwenta eh. Hindi kayo pakikinggan yan. Sa tingin nyo, kahit tama ang sinasabi nyo, pakikinggan kayo ng mga yan. Hindi. They are biased. Prove us na hindi kayo biased if kaya nyong imbestigahan ng confidential funds ni Marcos. Attorney, you wait for me to acknowledge you. Okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer Ginulo kasi ni Castro eh. Yung should demand daw yun. them into something that they did not want. Sino ba kasi bumoto sa inyo dyan sa party list ni Castro? Pambira kayo. Kakasira kayo ng Pilipinas eh. Boboto nyo pa ba yung party list nito si Castro? Oy, mahiya-hiya kayo ha. Kakaabala kayo sa Pilipinas, wala na nga naihahambag. Convicted na nga. Ganyan pa pinagagagawa. To do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Ang bait Honor. pa nga nito si I Atty. deeply Lopez. apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Oo, sige, yung pleasure ni Castro. Oo, hindi siya na-satisfy kay PRRD, hindi siya na-satisfy dyan. So, anong pleasure mo, Castro? Sige na nga, yung pleasure mo na, sundin natin. Paano ka masasatisfy, Castro? Ang bait-bait ni Atty. Lopez, napansin nyo? Oh. Anong sagot ni Castro? Sige, banat! Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, On a personal, laging about you, about you, about you, about you, about you, about you, about you. in the totality of the discussion Si totality. from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni attorney. Ano, paano evasive? Kinidnap yung bata? May kinidnap bang bata? Paano evasive? May paliwanag mo. Ano? Lopez, Oh. tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung Oh, hindi lang itong letter na ito. Yan ang punta niya. Pakinggan nyo. totality talaga ng mga discussions. In totality ng mga discussion. Babanggitin niya sana yung letter pero wala siyang lusot eh. Doon siya totality lahat. Kaya nga sabi ko, aminin nyo na. Kasi wala silang tatanggapin eh. Isipin mo, sumagot sila, yun yung posisyon ng OVP. Para ang punto nito si Castro, kailangan kang makulo, kailangan kang makontempt kasi hindi, dapat kayo OVP, wala kayong posisyon. Ganon. Hindi dapat nyo sasabihan ng COA. Basta may sinabi kayo, may sinabi kami dito, kami mga bata ni Tamba, pag may sinabi, wag kayong kokontra. We don't care about your position. We don't care about your side. Basta ito, sinabi namin, oo kayo. Samba kayo, samba. Oo, Castro, sambahin ka, Castro, ganon.
kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? Ayan, sige, May anong we pleasure know from mo? Congresswoman Franz Castro? Anong pleasure mo, Since Castro? maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health no nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no. And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. Naks, ang bait mo pa ngayon. So, hindi 10 days. Ilang days? Mabait siya, no? Mabait. Kinonsider niya pa si Attorney Lopez. Sambahin ka. Ang bait-bait mo, Castro. So, we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So, I move na until November 25. Oh, yan ang pleasure niya. Oh. So, ibig sabihin, hanggang Monday, Wednesday hanggang Monday nakulong siya 5 days. Hindi 10 days, hindi na maximum. Bait ni Castro. Yan na pleasure mo. Ako lang masasabi ko, huhusgahan ka kung paano ka humusga ng ibang tao.